bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. Pag-usapan natin, isa po sa topic natin mga kabayan, ito po pinaingay po ni Hitad. And also, ito po pag-iingay ni Joey at saka ni Maui. At pag-usapan rin po natin mga kabayan, nakita ko kasi, meron kasing leak na video na malamang sa malamang, malaking posibilidad, ito po yung kinontrata ni Digong at saka ni Sara para guluhin ang Malacanang or ang palasyo mga kabayan. So itong grupo na to, merong leak video mga kabayan. Yes, you heard it right, meron pong leak na video. Itong grupo na to, sila po yung mga retired na mga militar na mga kabayan. Nagtipon-tipon sila, pero itong meeting kasi nila, wala kasi ito ipinakita or hindi ito ipinakita doon po sa live po ni Kapitan Dado mga kabayan. Meron pong nag-leak po na video. Sila itong manggugulo doon sa palasyo, sila itong susugod doon sa palasyo mga kabayan kasi sila daw ay magkikipaggera na. Mamaya mapakita natin yan. And you put doubt to all the DDS supporters. You put doubt on the mind of the people kung ano yung nasan ba yung loyalty nila or ano ganyan. In a very, very critical time, nag-a-assemble na ang men in uniform. Nag-a-assemble na ang mga religious organization. We are gearing up for the biggest peace rally next year. At pagkatapos, yung mga taong kagaya ko, gusto nyo itumba. Bakit? Yun yung hindi ko gets. Bakit? O, diba? Siguradong sigurado sila makakabayan. Sabi pa nga ni Joey, siya na mismo itong umamin, naghahanda na yung mga religious organization. Ang ibig sabihin, hindi na po yung INC makakabayan. Kasi di ba marami po mga sabi-sabi ngayon na lumabas na pati daw yung KOGC, naghahanda rin po sila. Kasi gusto sila makipag-merge dito sa gagawing rally po ng INC makakabayan. Totoo ba yan, INC? Makipag-merge sa inyo yung KOGC? Hindi maganda yan eh. Kasi nga di ba tingnan nyo yung leader nila, manyakis yun eh. Maraming kaso yun eh, manyakis pa. Gusto nyo makikipag-merge kayo doon, igunggong yung si Kiboloy. Tapos dito pa sa kanyang sinabi, naghahanda na daw yung mga retired makakabayan, yung retired military. Ito na, may kumalat. May kumalat po, di ba? Alam mo natin, nag-post po itong si Pinoy Survivor o si Kapitan Gago makakabayan. Doon po sa kanyang live, actually hindi po yun nakita, hindi doon ipinakita kung ano po ang kanilang pinag-meetingan makakabayan. At para po meron tayong idea, ito po ang post ni Kapitan Gago. Let's watch this. Oh, FGF! 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 People's Initiative! People's Initiative! People's Initiative! FGF! Hindi nga, wala ako eh. Yan, hindi kompleto yan pag wala ako. Yan. Wala yung sobrang initiative! Mga gago! Mga gago! Okay. Picture. Kamay. Laban. Wait lang. Naka-video to. Kipas. Video lang? Video lang po. Nasa Malacanang yan. Katagoy. Hello. Love you. Okay, so yung picture na yung makabayan, that is after po sa kalang meeting. Ngayon, wala pong pinost itong si Kapitan Dado during sa kalang meeting para hindi po malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan makabayan. Until meron po isang taong nag-post makabayan sa kanyang private po na account. I am not sure kung paano ito kumalat. Nakita ko itong tao na to, I think siya yata ay general makabayan, kung hindi ko nakakamali. I'm not sure kung, diba sabi nila sa itong general daw to eh, but hindi ko sure makabayan. I think siya po daw ay general. Siya yung nag-post sa video makabayan at ito po ang ating nadiscovery. Ang nagsasalita dito, ito pong si Kapitan Dado. Gusto na po nila magkipaggera makabayan. At plano talaga nila po na susugurin ang Malacanang or palasyo. Gusto nilang guguluhin. At dito, hinihikayat nila, pinapapili nila yung military, yung PNP, kung saan sila magsaside makabayan. Ito ang ating ebidensya. Magdideklara ako ng revolution. Sige, subukan mo. Subukan mo.
Patuloy kami, at patuloy namin kayo. Hiwalay din ka na. Kaya nga ngayon, walang kaso eh. Hanggang ngayon, walang ano. Hanggang ngayon, walang, pero kasi hindi tinanda, pero mo tinatapos ninyo. Kasi na, ayaw nila tayo. Kasi pagka nagalit tayo, baka nga nagay, ano? Sino ba yung Enrique na? Sino ba yung kapitado na yan? Wala naman sa servisyo. Kita na naman. Gano'n. Ito yung isang sa tingin ko, binasasabi sa malasan niya. Kaya, huwag yung ginagago yan. Gago yan. Oo, mas gago yan. Gago yan. Gago yan. Huwag yung ginagago yan. Sa tingin mo, sino ang nasabi kay Bongbong na seryoso? Pero siyempre ko, pagka kami pinunin, pagka kami pinupakan, upakan namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. We represent the sovereign people of the Philippines. We will call the armed forces to protect the people. That way will come. We will call on the AFP, the PNP, that the sovereign people is commanding the AFP and the PNP. And if you do not listen to us, then the first order that we're giving is Matinino. You have a choice. And ang sabi ko, you pick a side. The side of the Filipino people or the side of that government you want to defend. Pangat, magnanakaw, abuse of authority, komunista, abuse of the Constitution. Diyan kayo, and die of them because we will die for our cause. O di pala eh. Let us determine our future. Now, if you want a bloody confrontation, of course not. That's why we have to stay in. We are a sovereign people and we are recalling our process. And that we do. Sa amin kayo. Kung ayaw nyo, what's the point na nandiyan yung organization at binabayaran yung sweldo? O ayan, tatandaan natin yung mga mukha na yung makabayan. Sila ang may masamang balak dito kay PBBM. Sila ito yung may masamang balak po sa Malacanang makabayan. So diba meron na ho silang pagbabanta po sa AFP plus sa PNP makabayan. Hindi ba yan sedition, DDS? Sige nga, i-correct nyo si Ivan, i-debunk si Ivan. Hindi ba yan sedition? Tingnan nyo, di ba lagi kong sinasabi dito, kapag meron pong claim si Ivan, meron pong sinasabi dito ng mga topics, may kasama ho yan ng mga ebidensya. Hindi basta-basta nagsasalita po si Ivan ng mga topics na walang ebidensya. Lagi ho yan sinasabi po ng kapulisan natin. Anything you say will be used against you. Hey, lagi yang tinatandaan po ni Sir Ivan. Ganun tayo. Anything you say, anything you do will be used against you. Hey, tas ngayon sasabihin niyo sa Ivan yung fake news. Saan dyan ang fake news? At sana makabayan ko, please, ishare natin po ang video na to, okay? So malaking tulong ho yan para malaman po ng makababayan natin, malaman po ng taong bayan kung ano po ang kanilang pinaggagawa ng makabayan, kung ano ang plano ni Digong. Alam mo natin, involved ito si Digong makabayan kasi hindi naman yan gagalaw kung hindi yan sasabihin po ni Digong. Kasi ang kanilang poon, ang kanilang pong leader, si Digong at si Sara makabayan. Diba? Sakto bang analysis natin? Hindi, diba? Laging sinasabi po ng mga leaders ngayon na walang kinalaman po si Digong dito sa mga pinagagawa po ng mga retired generals makabayan. Retired comrades sila, kung ano mga posisyon meron sila na sila po ay nag-retire na makabayan. Wala nang kinalaman si Digong. Maniniwala ba tayo walang kinalaman si Digong makabayan? Ginawa pa din bobo ng mga DDS. Kusang loob daw yan ng mga retired makabayan. Kusang loob, merong nakatanggap. merong nabayaran. Diba doon po sa video po na pinakita ko sa inyo makabayan na binigyan ho ni Digong yung mga nandun po sa kanyang harapan. Nalaban natin yan. Yung lumapit po itong si Baste, lumapit po itong si Pulong kasi nga pinaghanda na po yung kulay green makabayan, yung pera. Kasi meron daw siyang pamasko doon makabayan. Diba? May nakatanggap. Kaya nga napaka-eager nila. Bakit? Meron kasing pera involved. Diba?